Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Hindi pa nagigising at nasa Neonatal Intensive Care Unit o NICU pa rin ang 2 sa 3 estudyante na nabagsakan ng tipak ng semento sa isang gusali sa Quezon City. Nagsimula na rin ang investigasyon sa nangyaring insidente. Desidido namang magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima. Ito ang balita ni Jed Neresina. I'm speaking on behalf of the family dahil apo ko po yung magkakambal na yan. We are seriously considering filing cases. It could be administrative, it could be civil, it could be criminal. Kailangang managot ang dapat managot. Ito ang naging pahayag ng lola ng 2 sa 3 grade 7 students na nabagsakan ng tipak ng semento sa isang gusali sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City. Martes ng hapon nang mangyari ang insidente. Ayon sa Quezon City Police District, naglalakad pa uwi sa harap ng gusali ang mga biktima nang biglang mahulog ang isang piraso ng konkretong bahagi mula sa itaas na palapag. Ayon kay Attorney Datgan Cayco, isa sa kanyang apo ang tumakbo para humingi ng tulong. Ang nangyari po, nauuna po kasi yung isang kambal na apo namin. Yung dalawa, yung isa po naming apo na kakambal at saka yung isa pang bata na na-injure din, nasa likod niya. So yung pong apo namin na nasa harapan, hindi masyadong na-injure, siya po ang tumakbo. Papunta po doon sa aming bahay, doon sa Kamuning, at tinawag po yung kanyang lolo. Kaya't binigyang diin niya kung gaano kalaking perwisyo ang naidulot nito sa pamilya ng mga bata, lalo na at ang 2 ay nasa intensive care unit o ICU pa rin ng ospital, habang ang isa naman ay nagtamo ng trauma dahil sa nangyaring insidente. Seriously traumatized dahil nakita po niya yung kanyang kakambal na bleeding. Although meron din po siyang wounds at saka meron din po siyang mga pasapasa sa legs, nakakatayo naman po siya, nakakalakad, pero hindi po natin alam kung ano po ang effect dun sa kanyang mental stability, no? Kasi talagang hindi po rin siya tumigil sa kakaiyak. Dagdag pa ni Attorney Gan Cayco na diskobre nila na mayroon ng mga naunang complaint kaugnay ng nahuhulog na debris mula sa building. Ngunit tila hindi ito binigyang pansin ng pamunuan ng condominium. Kaya ayon sa abogado ng mga biktima na si Attorney Janina Banyaga, aantayin nila ang mga madidiskubre sa investigasyon at titingnan kung sino ba ang dapat makasuhan sa mga ito. Possibly, the contractor, kung may principal yung contractor na nagkabit niyan, homeowners association, ang former homeowners association o developer, may pananagutan din kaya ang barangay pwede, ang local government unit, mga building officials ng Quezon City, lahat yan pwede nating tignan, lahat yan pwedeng managot. Tiniyak naman ng Quezon City na handa nilang ibigay ang anumang kinakailangang tulong sa mga pamilya ng mga biktima. We are fully committed to providing every assistance that we can to the families, including all our reports, all our findings. We're all willing to testify on their behalf regarding this matter. Batay sa record ng Quezon City, 1995 pa nabigyan ng building permit ang naturang gusali. Kaya kung iisipin, ay talagang may kalumaan o katandaan na ang nasabing infrastruktura. Ayon kay Attorney Carlo Austria, legal officer ng lungsod, isa sa tinitingnan nilang dahilan ng insidente ay ang deterioration ng gusali sa paglipas ng panahon. Ang initial findings nila is meron ng deterioration talaga yung facade. Kasi yung mga palitada po nun, naka-attach lang dun sa shear wall ng structure. So over the course of time na baka nag-deteriorate na yung integrity ng pagka-attach ng mga nung palitada.
Maaaring may naging epekto rin ang pagkabit aniya ng antena na katabi lamang ng nahulog na debris, kaya mas lalong naapektuhan ang kalumaan ng palitada. Samantala sa isang pahayag ng QCPD, sinabi ng management ng condominium na handa silang makipag-ugnayan o makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 3 tao ang naiulat na sugatan sa nangyaring banggaan ng 3 sasakyan kanina sa Nagtahan Mabini Bridge sa Maynila. Sangkot sa aksidente ang 10-wheeled truck na may kargang coconut oil, SUV at motorsiklo. Sa lakas ng banggaan, nawasak ang harapang bahagi ng truck na nakasadsad sa gilid na bahagi ng tulay. Agad namang rumisponde ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office upang i-rescue ang mga sugatang biktima. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang siyang 10 araw ang lisensya ng driver sa viral video na may kalong na bata habang nagmamaneho. Sa video, makikita ang isang batang may hawak ng manibela habang nakakandong sa driver. Nangyari ang insidente noong Martes sa isang parking lot sa mall sa Parañaque City. Babala ni Transportation Secretary Vince Dizon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng walang lisensya, lalo na ng isang bata. Nais na muli ipatupad ni Senator Tito Soto ang linggo-linggong random drug testing sa Senado. Ito ay matapos ang issue na may gumamit umano ng marijuana sa loob ng Senate building kamakailan. Sang-ayon naman sa mungkahing ito ang ilang senador. Ito ang balita ni Asher Tirapan Jr. Sobrang nakakahiya yan. Yung pa naman ang ikangay, isa sa mga pinaka-advocacy ko, di ba? Tapos may mga balitang ganyan. Nakakahiya yan, nakakahiya sa mga kababayan natin. Sa Senado pa, kapal naman nila. Nagulat si Senador Vicente Tito Soto III nang marinig ang balita na ilang empleyado umano ng Senado ang nakaamoy ng marijuana sa loob ng kanilang tanggapan. Aniya, ngayon lang nagkaroon ng ganitong issue. Paliwanag ng senador, noong panahon niya bilang Senate President, laging may random drug testing ang mga empleyado. Magandaan niya ang ganoong hakbang dahil napipilitang umiwas ang isang individual sa paggamit ng pinagbabawal na droga. If I'm not mistaken, at least once a week. Hindi naman lahat eh. Pili-pili lang. Itong office na ito ngayon, bukas, isa sa ganitong office. Tapos sa isang office ito. Remember, meron tayong tinanggal na abogado, ayaw magpa-drug test. Bunsod ng issue, itinutulak ni Senador Tito Soto ang pagsasagawa ng random drug testing. Ito ay upang masiguruan niya na walang gumagamit ng iligal na droga sa institusyon, makapag-ingat ang mga empleyado at makita ng publiko na nag-iingat ang Senado. I'm informing the media right now na dapat gawin ng ano yan. The call is to the Senate leadership na ibalik nila yung dati kong order dyan na random drug testing. Sinegundahan naman ang mungkahing ito ng ilang senador. Kabilang na dito si Senador Ronald Bato de la Rosa na chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Sa isang text message, sinabi nito na magandang hakbang ang pagkakaroon ng regular na random drug testing upang matiyak na mayroon silang drug-free workplace. Sinuportahan din ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang panawagang ito para sa lahat ng mga opisyal at staff ng Senado. Bukas rin si Villanueva na sumailalim sa anumang uri ng drug testing na mahalaga hindi lang anya para sa kanilang mga senador, kundi sa lahat ng mga civil servant na manguna bilang ehemplo. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inilabas na ng Judicial and Bar Council o JBC kanina ang listahan ng mga aplikante para maging susunod na ombudsman kapalit ng nagretiro na si Ombudsman Samuel Martires. Ang JBC ang siyang sasala sa mga aplikante kung saan dadaan sila sa mga interviews. 17 ang nasa listahan kasama si dating Commission on Audit Chairman Michael Aguinaldo, Sandigan Bayan Justice Geraldine Econg at Supreme Court Associate Justice Samuel Gerlan.
Gayon din si retired Supreme Court Justice Mario Lopez, dating Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Kim Menares. Kasama pa rin sa listahan sa Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na una nagsabi na hindi niya isinusuko ang kanyang aplikasyon. Naniniwala ang urban planner na si Architect Felino June Palafox Jr. na hindi dapat isisi sa climate change ang nararanasang pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Dagdag ng arkitekto, dapat na masusing pag-aralan ng disenyo na gagawing flood control projects. Ito ang balita ni Benedict Samson. Huwag masyadong pagbintangan God and climate change. Hindi natin ginawa yung infrastructure. Huwag isisi sa Diyos at sa climate change. Ito ang tugon ng urban planner na si Architect Felino June Palafox Jr. patungkol sa nararanasang pagbaha sa bansa. Ayon kay Architect Palafox, hindi mangyayari ito kung natapos lang ang mga flood control project. One talaga is Parañaque Spillway. Kasi hindi makalabas yung tubig eh. Like 22 rivers plus Mangahan Floodway drain into Laguna Lake. I also mentioned like a toilet without a flush at Laguna Lake. It's also like a big bathtub, walang drain, hindi makalabas. Ayon pa sa arkitekto, magiging malaking tulong para maiwasan ang pagbaha ay ang masiguro na walang nakabara sa mga daluyan ng tubig. So you don't have to be a planner or genius to analyze it. The other one talaga, dredge all our rivers. I think more than 400 rivers. I think 180 of them are dead. And even our esteros, drain them. Like Daniel Abraham plan for Manila was esteros of Manila comparable to the canals of Venice, navigable. Dagdag pa niya, nararapat na pag-aralang mabuti ang mga gagawing flood control sa hinaharap. Before we design, may engineering surveys, yung qualities of the soil, foundation, geoanalytics, hydrology, and so on. I don't know kung nagawa lahat yung engineering surveys before the design. So, then the design, then implementation. Dapat really comprehensive from the research before the ano. May iwasan din anya ang problema sa proyekto kung mawawala ang korupsyon. Yeah, because the mitigation, yung infrastructure hindi pa nagagawa. O kung ginawa naman, even the President said, haphazard, ghost projects pa at corruption and incompetence. Kaya I think it's worse now because it cannot address the big flooding. And corruption, mukhang hindi natakot yung mga korap eh. Wala nang factor of fear. Sana itong ni Presidente, isumbong kay Pangulo, sana ma-pursue yan. Let's help him. Magsumbong tayo. Kasi kung isa lang nag-whistleblower, kawawa ka sa libel cases. Samantala, suportado rin niya ang sinabi ni San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang na pagtulong nito sa gobyerno para maresolba ang baha. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi obligasyon ng Pilipinas na magbayad ng danyo sa China dahil sa banggaan ng kanilang mga barko noong Lunes sa kasagsagan ng panghaharas nila sa barko ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang China pa nga ang may dapat bayaran dahil sa pagsira sa inflatable boat ng Pilipinas at pagnanakaw ng mga baril at kagamitan ng mga sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong June 2024. Sang-ayon naman dito ang isang eksperto na nagsabing ang China lamang ang naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Ito ang balita ni Ryan Canlale. Well, first of all, wala naman tayong babayaran. Dahil again, sila naman yung nagbanggaan. Sabi ko nga, bago magalit si Xi Jinping sa atin, dapat pagalitan niya muna yung kapitan ng PLA Navy tsaka ng kapitan ng China Coast Guard. Dahil sila naman yung nagbanggaan. It's not our fault. Hindi kasalanan ng barko ng Philippine Coast Guard ang banggaan ng People's Liberation Army Navy Destroyer 164 at Chinese Coast Guard Vessel 3104 noong Lunes. Ito ang iginiit ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea. Aniya ang China ang nagsagawa ng dangerous maneuver laban sa mas maliit na barko ng PCG. Ito ay matapos sabihin ng isang maritime expert mula sa China sa Global Times, isang pahayagang kontrolado ng Chinese government na nagsagawa umano ng provocative at dangerous approach ang BRP Suluan kaya humantong sa banggaan ng kanilang mga barko.
Isa umanong organisado at planadong swarm operation ang ginawa ng Pilipinas kaya dapat umanong akuin ng Pilipinas ang danyo sa kanilang mga nasirang barko. Ayon kay Commodore J. Tariela, hanggang ngayon, hindi inaamin ng China ang nangyaring banggaan. Parte lang din ng video ang kanilang ipinapakita sa publiko. I replaced some of the words that they use. Ang sabi kasi nila, the Philippine Coast Guard did dangerous maneuver while China Coast Guard is doing a law enforcement operation. So I had it changed. The China Coast Guard is actually doing dangerous maneuver against the Philippine Coast Guard, and I also emphasized that they cut some part of the video. They never showed in the video the presence of the PLA Navy warship, and they also never showed the collision incident that happened. Aniya hanggang ngayon walang inilalabas na opisyal na pahayag ang China tungkol sa pangyayari. Well, obviously they don't want to publicize and tell the world that such collision really happening because they want to save face. They also don't want to show the world that they are not really capable to claim that they are a naval power right now, considering that such failure of seamanship skill on the part of the PLA Navy and the Chinese Coast Guard is kind of weird that both of your vessels will collide while chasing a small Coast Guard vessel from the Philippines. They won't admit that because it weakens their position as a superior naval power. Ang Department of Foreign Affairs nanindigang walang pananagutan ang Pilipinas sa insidente. Ayon kay Secretary Maria Teresa Lazaro, ito ay isang malungkot na pangyayari, ngunit hindi ito bunga ng anumang ginawa ng panig ng Pilipinas. Sa halip ayon sa DFA, ang China ang dapat magbayad ng danyos dahil sa insidente sa Ayungin Shoal noong June 2024 dahil sa mga sinira nilang rigid hulled inflatable boat at mga kagamitan ng Philippine Navy. At dahil sa sundalong Pilipino na naputulan ng daliri dahil sa kanilang harassment at pambubuli. Kabilang din dito ang agarang pagbabalik sa mga baril, kagamitan at mga personal na gamit ng mga tauhan ng Philippine Navy na tinangay ng mga Chinese. Sabi ni Professor Renato de Castro, political analyst at international studies professor mula sa De La Salle University, China ang may kasalanan sa sarili nilang banggaan kaya wala tayong obligasyong magbayad sa kanila. Aniya, ang China lamang ang naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Bakit natin babaya? Sila nagbanggaan eh. Oh, ano sila? Sila nagbanggaan. It's their fault. Wala tayong kasalanan dun. Oh. Kalokohan nila. Hindi eh. Naniniwala sila sa sarili nilang kasinungalingan eh. Kaya it's really difficult to deal with them. Yun nga, una, yung Middle Kingdom mentality nila. Tapos of course, yung ng Communist Party. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-recover ng Philippine Coast Guard ang rocket debris na may markings ng People's Republic of China na nakalutang sa may baybayin ng Sitio Gunting, Barangay Bonbon Look, Occidental Mindoro kahapon, August 14. Base sa report ng Coast Guard Substation sa Lubang, bandang alas 12:30 ng hapon kahapon na makatanggap sila ng report mula sa isang mangingisda doon hinggil sa nakalutang na rocket debris. Agad na nagsagawa ang mga otoridad ng retrieval operations at dito natagpuan ang rocket debris na may lapad na 10 talampakan at haba na 14 feet. Mayroon itong bandila ng China at gawa sa alloy. Sa ngayon ay naka-safekeep na ang narecover na debris para sa proper disposition. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Bahagyang bumaba sa 224,000 ang bilang ng mga US citizen na nag-apply para sa jobless benefits noong nakaraang linggo. Ito ay sa kabila ng ulat noong nakaraang buwan kung saan sinabing nasa 73,000 na trabaho lamang ang naidagdag. Dahilan para akusuhan ni US President Donald Trump ang Bureau of Labor Statistics ng pagmamanipula ng datos.
Tumaas naman sa 4.2% ang unemployment rate habang bumaba ang job vacancies sa 7.4 million noong Hunyo mula 7.7 million noong Mayo. Ayon sa mga ekonomista, ang pagbabagong tariff policy ni Trump ay nagdudulot ng kawalang katiyakan sa mga employer, dahilan para mag-atubili silang magdagdag ng bagong empleyado. Naniniwala si US President Donald Trump na handa na si Russian President Vladimir Putin na gumawa ng isang kasunduan para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Ito ang balita ni Noel Poliarco. But millions of people have been killed. And I'm there for one reason, to see if I can solve. This was Biden's war. This isn't my war. I want to see if I can stop the killing. Ipinahayag ni US President Donald Trump na ang kanyang pangunahing layunin sa summit kasama si Vladimir Putin ngayong Biyernes ay ang pagpapatigil ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang pagpupulong nila ni Putin sa Anchorage, Alaska ay ang kanilang unang pagkikita mula nang bumalik sa pwesto si Trump. Nagpahayag ng pag-aalala ang mga opisyal ng Ukraine at Europa dahil hindi kasama ang Kiev sa unang pag-uusap. We have a meeting with President Putin tomorrow. I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along. Nilinaw ni Trump na ang kanyang layunin ay magkaroon ng isang trilateral meeting kasama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at posibleng isama rin ang ilang leader mula sa Europa. Bagamat handa si Zelensky na makaharap ang Russian President, nauna nang sinabi ng Kremlin na wala pa ito sa plano ni Putin. Ang unang pagpupulong ay inilarawan bilang isang fill-out session para alamin ang kahandaan ng Moscow para sa kapayapaan. Nauna nang ipinahiwatig ni Trump na ang kasunduan ay maaaring maglaman ng land swaps, isang ideya na nagdulot ng alarma sa Kiev. Noel Poliarco, UNTV, News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdulot ng matinding flash flood ang biglaang buhos ng ulan sa Chazhoti, Kashmir na pumatay ng hindi bababa sa 46 na individual at nag-iwan ng mahigit 200 nawawala. Sinalanta ng rumaragasang tubig, putik at debris ang mga kalsada, gusali at sasakyan habang patuloy ang search and rescue operations ng militar at pulis. Ayon sa India Meteorological Department, isang cloud burst o higit 100 mm na ulan sa loob lamang ng isang oras ang dahilan ng pagbaha. Karamihan sa mga biktima ay mga pilgrim na patungo sa Makail Mata Shrine sa Himalayas Mountain. Binuksan sa Beijing, China ang kauna-unahang World Humanoid Robot Games. Ito'y nilahukan ng nasa mahigit 200 koponan mula sa 16 na bansa, kabilang ang US, Germany at Japan. Sasabak ang mga robot athletes sa iba't ibang kompetisyon gaya ng athletics, football, hip-hop dance at martial arts na layong subukan at pahusayin ang kasalukuyang teknolohiya ng robotics. Ayon sa mga organizer, nagsisilbing paraan ng sports para masubok ang decision-making, motor skills at control system ng mga robot na maaari ring magamit sa mga pabrika at tahanan. Bahagi ito ng layunin ng China na maging global leader sa humanoid robotics, alinsunod sa plano nitong bumuo ng world-class humanoid industry pagsapit ng taong 2027. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapaunlad ng maritime industry sa bansa. May mensahe naman ng Pangulo sa mga bagong marino na nagsipagtapos sa Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa San Antonio, Zambales. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Chinese Coast Guard P104, Chinese Coast Guard P104. This is Philippine Coast Guard BRP Suluhan, BRP Suluhan. Our CPA is aggressively decreasing. Please alter your course to
north side. Ipinakita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga opisyal ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA ang Handling Simulator Center. Dito sinasanay ang mga kadete ng PMMA kung papaano haharapin ang mga hamon tulad na lamang ng pagpasok ng mga foreign Coast Guard vessel sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa graduation ceremony ng PMMA Kawal ng Dalampasigan, Liwanag ng Karagatan o Kadaligtan Class of 2025, nagbabala siya sa panganib na dala ng karagatan. The seas are rife with danger. It will test you. It will push you to your limits. But above all, it will shape you into the mariner that you are meant to be. I believe your safe arrival at your destination is a triumph for yourself and for the people that you serve. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ang susubok at uhubog sa mga bagong marino sa pagharap nila sa mga hamon sa kanilang paglalayag. Kaya naman si Pangulong Marcos Jr. muling tiniyak ang patuloy na pagpapaunlad ng maritime industry. Inanunsyo ni PBBM ang pagkakaroon ng aptitude test at ladderized at training program sa mga kukuha ng maritime courses. Magkakaroon na tayo ng National Merchant Marine Aptitude Test na susukat kung handa na ang ating mga kabataan na kumuha ng mga maritime courses sa kolehiyo. Bukod dito, binubuod na rin natin ang ladderized maritime education and training program para tuloy-tuloy naman ang pag-angat mula sa non-degree hanggang sa degree program. Bilin ni Pangulong Marcos sa mga bagong marino na maglilingkod sa Philippine Navy, Coast Guard at Merchant Marine na dalhin ang galing na natutunan sa marine institution na ito. To our cadets, do not forget to carry your mission and to carry on the tradition of excellence of the PMMA. Let this day inspire you to live up to your class's name, bringing your own light even to the darkest of seas. May mensahe naman ng PMMA Kadaligtan Class Valedictorian sa kanyang mga kapwa marine officer. Maging leader tayo na may puso, marunong makinig, may tapang, may lakas, at marunong umunawa ng kapwa. Maging uri tayo ng leader na hindi lang hinahangaan, kundi minamahal. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kapag tag-ulan kasabay ng pagbaha, ang banta ng isang seryosong sakit, ang leptospirosis. Isang infectious disease na hindi lamang sa daga nakukuha, kundi maaaring makuha sa ibang hayop at maging sa tao. At kahit hindi tag-ulan, ang banta nito ay nananatili. Papaano ito nangyayari? Ito ang balita ni Kitchi Cipriano. I think isa yun sa mga misconceptions, no? Ang inisip ng mga tao na dahil tuwing tag-ulan lang ang sakit na ito, pero no, it's actually spread all throughout the year. Marami ang nag-akalang tuwing tag-ulan lang lumalabas ang kaso ng sakit na leptospirosis. Ngunit ayon kay Dr. Weva Galang de Leon, isang infectious diseases specialist mula sa Makati Medical Center, maaaring magkaroon nito kahit anong panahon. Mas tumataas lamang ang kaso sa panahon ng baha, lalo na sa mga lugar na mataas ang pinsala mula sa kakulangan sa sanitasyon. So, ang leptospirosis ay isang sakit na nanggagaling sa isang bacteria na tinatawag nating Leptospira interrogans. Mas mataas lang yung incidence po sa tag-ulan kasi nga syempre mas bahain. So, usually nag-overflow yung mga sewage, tapos yung ihi ng daga nahahalo sa baha. Usually, ang alam natin mga daga, no? But we can actually get it from other animals like dogs, no? Or other rodents. Even person or isang tao na may leptospirosis, yung ihi nila, pwede sila maglabas ng leptospirosis and it can actually transmit to other people. Dagdag pa ni Dr. Galang de Leon, pinakaapektado ng leptospirosis ay ang mga nakatira sa urban poor communities. Karamihan sa kanila ay walang sapat na proteksyon sa paa at napipilitang lumusong sa baha para maghanap buhay o makauwi lamang. Hindi lang mga residente ang nasa peligro, kundi pati na rin ang mga manggagawang araw-araw na na-expose sa tubig at dumi.
So, syempre, ang vulnerable sa mga ganitong sakit would be yung mga tao na nakatira sa bahaing lugar, no? Kasi, especially if yung population is yung parang dikit-dikit yung mga bahay. Kasi, usually, if urban setting, no, madaming tao, madaming basura, so, minsan yung hygiene, no? So, pwedeng makontaminate yun ng mga daga. At the same time, other occupational exposures, like yung mga taong constantly exposed sa tubig, for example, mga farmers or yung mga naglilinis ng ating sewage or animal handlers, they are also at risk for these kinds of infection. Paano kung ito ay hindi agad mabigyan ng lunas? Ano pa ang maaaring malubhang komplikasyong dulot ng leptospirosis sa kalusugan ng tao? Para sa kasagutan, tumutok sa Doctors on TV ngayong linggo na 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNT Venusan Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. February 5, 2025, nang-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte dahil sa mabibigat na aligasyon laban sa kanya. Subalit July 25, 2025, nang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang reklamong impeachment. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa sa Supreme Court ang motion for reconsideration ng Kamara kaugnay ng impeachment ruling. Ito ang special na report ni Rosalie Cos. 3 impeachment complaints ang magkakasunod na inihain sa Kamara ng civil society groups at people's organizations at inendorso ng 6 na kongresista laban kay Vice President Sara Duterte sa magkakaibang petsa noong December 2024. Subalit may ika-4 na impeachment complaint na inihain laban sa Vice Presidente sa pamamagitan ng isang resolusyon at nilagdaan ng 215 kongresista noong February 5, 2025, huling araw na may sesyon sa plenaryo ng Kamara ng 19th Congress bago ang nakatakdang break para sa midterm elections. Dahil pinagtibay ng mahigit 2/3 ng House members, agad na pinadala ito bilang articles of impeachment sa Senado noong February 5. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Si VP Sara ang kauna-unahang Vice Presidente na ini-impeach ng House of Representatives sa kasaysayan ng bansa. Kabilang sa 7 grounds for impeachment laban kay VP Sara ang pagsira sa tiwala ng publiko at paglabag sa konstitusyon dahil sa umano'y matinding pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Gayun din ang betrayal of public trust at katiwalian dahil sa umano'y maling paggamit at paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang mga aligasyong ito itinatanggi ng Vice Presidente. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Not say that. Kasunod nito, inihain ang mga petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment case. Naghain ng petition for mandamus ang mga sumusuporta sa impeachment para hilingin sa Korte Suprema na ikumpel ang Senadong mag-convene agad-agad bilang impeachment court at umpisahan ang paglilitis sa Vice Presidente. Samantalang ang kampo naman ni VP Sara naghain ng petisyon para questionin ang bisa at constitutionality ng reklamong impeachment laban sa kanya. June 9, 2025 nang manumpa bilang presiding officer ng impeachment court si Senate President Francis Chis Escudero. 4 na araw ito bago mag-sine die adjournment ang 19th Congress sa June 13.
June 10, 2025, nang mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court at manumpa ang senator judges. Sa pamamagitan ng botong 18 pabor, 5 ang tutol, pinagtibay ang mosyong i-remand o ibalik ang articles of impeachment sa Kamara. Nang hingi rin ng sertipikasyon mula sa Kamara na hindi nila nilabag ang 1-year ban sa pagsampa ng impeachment case alinsunod sa konstitusyon. June 11 din nang matanggap ng Office of the Vice President ang writ of summons na ipinadala ng Senate Impeachment Court. June 13 ang sine die adjournment o tuluyang pagsasara ng 19th Congress. June 23, nagsumiti ng sagot sa summons ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Samantalang June 27 naman, nang matanggap ng Senado ang tugon ng House Prosecution Panel sa pleadings ng Vice Presidente. Subalit noong July 25, sa botong 13-0-2, nagpasya ang lahat ng maestradong dumalo sa sesyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara dahil pinagbabawal sa 1-year rule ng saligang batas at gayon din sa karapatan sa due process na nakasaad sa Bill of Rights. Binigyang diin naman ng Korte na hindi nito inaabsuelto si VP Sara sa mga aligasyon laban sa kanya. Subalit ang anumang kasunod na impeachment complaint laban sa Vice Presidente ay maaari lamang ihain simula February 6, 2026. The court took note that the House and the 19th Congress did not act on the first 3 endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon adjournment of the House. The 3 impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026. August 4, 2025, nang ihain ng Kamara ang motion for reconsideration nito at hinihiling na baliktarin ang desisyon ng Korte Suprema. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Subalit noong August 6, 2025 naman, ini-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara sa botong 19-4-1 kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. The same is hereby approved. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. Wala pa may trial, no? Wala pa nagsugod ang impeachment trial. But sa tinuod lang, wala man mi one particular na expectation. Tanan nga pwedeng mahitabo, ginapangandaman yun na sa ato ang defense team. And kining nahitabo karon na sa Senate nga gi-archive nila ang impeachment complaint, isa sa posibleng mga mahitabo, and as I said, we need to respect the decision of the Senate. Hanggang ngayong August 15, 2025, wala pang inilalabas na final impeachment ruling ang Supreme Court. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nakiisa ang Makati Business Club at Management Association of the Philippines sa panawagan ng iba't ibang grupo na baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon nitong idineklarang unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ng mga grupo ang desisyon ay nagdudulot ng panganib sa constitutional design at nagpapadala ng mensaheng walang kaparusahan ang pang-aabuso at katiwalian. Ipinunto rin nila na ang impeachment ay proseso para protektahan ang mamamayan at tiyaking may pananagutan ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Babala ng mga grupo kung hindi magbabago ang desisyon, maapektuhan umano nito hindi lamang ang politika kundi pati ang ekonomiya ng bansa. Ipinare-recall at ipinababaliwala ng National Police Commission ang assignment ng ilang mga opisyal na ipinwesto ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III sa dokumento o Resolution Number 2025-0531 na nakuha ng UNTV. Inuutusan nito ang pamunuan ng PNP na bawiin ang assignment ng ilang third-level officers na ipinwesto ni General Torre. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nais na ipawalang bisa ng National Police Commission ang assignment ng ilang mataas na opisyal na inilagay sa pwesto ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Sa dokumento o Resolution Number 2025-0531 na nakuha ng UNTV, inatasan ng NAPOLCOM ang pamunuan ng PNP na i-recall o baliwalain at i-modify ang inilabas na order ng PNP sa ilang third-level officers ng pambansang pulisya. Kabilang dito sina Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na mula sa Area Police Command Western Mindanao ay ipinababalik bilang number 2 in command ng PNP o Deputy Chief per Administration. Pinababalik din sa dating pwesto si Police Lieutenant General Bernard Banac bilang commander ng APC Western Mindanao mula sa pagiging Deputy Chief for Administration. Kasama din sa ipinare-recall ay si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas na ipinwesto ni General Torre bilang Deputy Regional Director for Administration ng National Capital Region Police Office mula Direktor ng Police Regional Office 4A o Calabarzon. Bukod sa pagbawi ng posisyon, nais din ng NAPOLCOM na ipwesto sina Police Major General Robert Alexander Morico II mula Commander ng APC Visayas patungo ng National Capital Region Police Office bilang Direktor. Police Major General Anthony Abirin mula sa pagiging Direktor ng NCRPO papunta naman sa Criminal Investigation and Detection Group bilang Direktor. Police Brigadier General Christopher Abrahano na mula sa CIDG patungo ng APC Visayas bilang Officer in Charge. Si Police Brigadier General Jack Wangki mula sa pagiging Regional Director ng Pro-4A bilang Deputy Regional Director for Administration ng NCRPO. Si Police Brigadier General Romeo Macapaz na mula sa Regional Director ng Pro-12 ay ipinalilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit o PHAU. Mula sa pagiging XO ng APC Visayas, nais ng NAPOLCOM na gawing Regional Director ng Pro-12 si Brigadier General Arnold Argente. Habang mula Director ng Highway Patrol Group ay nais na ilagay sa PHAU si Police Brigadier General William Segun. Si Police Colonel Hansel Marantan mula sa pagiging Acting Chief ng Peace Process and Development Center ng Office of the Chief PNP papunta sa Highway Patrol Group. Habang si Police Colonel Jonathan Abella mula PHAU ay gagawing Acting Director ng EOD-K9. Habang si Police Colonel Arnold Rosero naman mula sa pagiging Acting Director ng EOD-K9 ay magiging Deputy Director for Administration ng EOD-K9. Ayon sa NAPOLCOM, nasa kapangyarihan nila ang administrative control at operational supervision sa PNP. Marami naman ang umalma at nagpahayag ng suporta kay Chief PNP mula sa mga retirado at aktibong opisyal ng pambansang pulisya. Ang Police Regional Office 2, sinabing nakasuporta sila kay Chief PNP. Naniniwalaan nila sila na bukod sa mandato ng mga pulis para magpatupad ng batas, ay kailangan din ng pagkakaisa. Ang Highway Patrol Group,
Nagpahayag din ng loyalty at suporta sa pinuno ng PNP. Habang ang lateral entry sinagdiwa class of 1999, sinabing nasa batas na ang Chief PNP ang may kapangyarihan sa pagpupwesto ng mga tauhan. Kami po ay sumusuporta sa pamunuan ng ating Philippine National Police, of course, kay Police General Nicolas Torre, at ang aming klase ay sumusuporta sa kanya dahil ayon naman sa batas ang kanyang ginagawa, which is nakalagay sa Section 26 ng Republic Act 6975. Ang Philippine National Police Academy Alumni Association Incorporated sinabing buo ang suporta kay General Torre dahil sa ipinamalas na itong prinsipyo at pagkalinga sa bawat miyembro ng PNP. Ang Association of Police Officer via Lateral Entry Incorporated na mayroong mahigit 8,000 opisyal ng PNP. Buong pusong sumusuporta sa lahat ng programa at desisyon ni General Torre para sa seguridad ng publiko. Base sa Republic Act 6975 Section 26, ang movement, deployment, placement, utilization ng mga tauhan, equipment at resources ay solong nasa kapangyarihan ng Chief PNP. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinatigan ng Supreme Court ang paglalabas ng Senado ng subpoena at contempt order laban kay dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito sa pagpapatawag kay Guo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Batay sa pahayag ng Office of the Spokesperson ng Korte Suprema, nagdesisyon ng SC on Bank na i-dismiss ang petisyon ni Guo. Binigyan din ng Korte Suprema na ang ginawa ng Senado ay bahagi lamang ng kanilang legislative powers. Welcome naman ang desisyong ito kay Senator Risa Ontiveros na nagpapatibay anya ng kanilang kapangyarihan na magsagawa ng inquiry in aid of legislation. Kinwestiyon sa Supreme Court ang bagong pasambatas na Republic 12232 na nagtatakda ng termino ng barangay at sangguniang kabataang officials. Ang epekto nito ay muling ipospone o ipagpaliban ang halalan. Ayon sa petitioner na si Attorney Romulo Macalintal, labag sa konstitusyon ang naturang batas. Ito ang balita ni Dante Amento. Ako ay naghain ng isang petisyon sa ating Korte Suprema para ideklara na labag sa sanligang batas yung Republic Act 12232 na nagpo-postpone ng halalan ng barangay sa December 1, 2025. Agad dumulog sa Korte Suprema ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal upang questionin ang Republic Act 12232 o ang batas na magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE mula December 1 ngayong taon sa November 2, 2026. Noong Miyerkules lamang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas at naging epektibo matapos na mailathala sa Official Gazette kahapon. Ayon kay Attorney Macalintal, labag sa konstitusyon ang bagong batas sapagkat walang mabigat na dahilan na ibinigay ang Kongreso para ipagpaliban ang BSKE. Sinabi ng ating Korte Suprema na walang kapangyarihan ang Kongreso na mag-postpone ng halalan ng walang anumang dahilan, mabigat na kadahilanan para ito ay postpone. Sa aking palagay, yung setting the term of office of the barangay official is not a valid ground to postpone the election. Dagdag pa nito sa kasong Macalintal versus Comelec noong 2023, hindi sinabi ng Supreme Court na dahilan upang i-postpone ang eleksyon ang pagtatakda ng termino ng barangay officials. Panlilin lang din umano ng Kongreso ang batas sapagkat walang nakalagay na partikular na salitang postponement upang hindi sila mapunan ng Supreme Court. Ngunit sa katotohanan, ang epekto nito ay postponement ng BSKE. Hindi rin ipinagtanggol ng Pangulo ang mga mamamayan para sa kanilang karapatan na bumoto na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Wala kang makikitang kahit isang salita about postponement. Hindi inilagay ng ating mga mambabatas ang salitang postponement. Ito ay isang panlilinlang, inililihis tayo sa katotohanan sapagkat kapag inilagay nga naman nila yung salitang postponement sa batas, ay para bang iminumulat nila ang mata ng Supreme Court sa kanilang desisyon na bawal mag-postpone ng halalan ng walang dahilan.
Binigyang diin pa ni Attorney Makalintal na hindi pinag-aaralang mabuti ang batas dahil ang November 2 ng susunod na taon kung kailan gagawin ang halalan ay nataon na isang religious tradition sa bansa. Kung ito'y pinag-aralan, sana nakita nila na ang first Monday of November 26 ay All Souls Day, araw ng kaluluwa, na iyan ay isang religious tradition ng ating bansa na tayo dumadalaw sa libingan sa mga puntod ng mga namatay nating mga kamag-anak at mga kaibigan. Hindi rin anya pwedeng idahilan ang election fatigue sapagkat sinabi ng Commission on Elections na handa sila para sa isasagawang halalan. Hiling ni Makalintal sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order upang hindi maipatupad ang batas at hindi mapigilan ang Commission on Elections o COMELEC sa kanilang ginagawang paghahanda. Sabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na magandang maaga ang pag-question sa batas para maaga rin nilang malaman kung itutuloy nila ang paghahanda o hindi. Maaalis din ito ang duda patungkol sa kapalaran ng BSKE kung matutuloy ba o hindi. Naniniwala si Attorney Makalintal na ang pagpapaliban sa BSKE ay pagtupad sa pangako ng mga mambabatas na tumakbo noong nakaraang eleksyon na kapag sila ay nanalo ay pagpapaliban nila ang halalan upang mapalawig ang termino ng mga barangay at SK official. Tantiamento UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ngayon ng National Commission of Senior Citizens kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT ang digitalization ng pagbibigay benepisyo sa mga nakatatanda. Tayo nang tumatiyak na nakasasabay at hindi na pag-iiwanan ng mga senior citizens sa digital era. Kaugnay nito, nanawagan naman ng ilang senior citizens na sana itiyaking tunay na benepisyo para sa kanila ang layunin ng online access at wala itong kaakibat na ibang agenda. Ito ang balita ni Mia Alonso. Siyempre, of course, kailangan din namin yun. Kasi hindi porket na senior na kami, mapag-iwanan na kami. Kaya okay naman yun. Basta gusto ko lang, clear lang din talaga na para sa ikabubuti na senior. Walang senior na dapat maiwan. Ito ang paninindigan ng ilang senior citizen, gaya ni Aling Flora Pasicolan. Kahit senior na, naniniwala siyang dapat na makasabay pa rin sila sa mabilis na pag-unlad ng panahon. Gusto ko yan matututo tayo sa digital kasi siyempre yung mga senior ngayon hindi namin napagdaanan yan. Pero although na sa mga edad ko na medyo na may nakakaintindi pa naman, pero yung mga mas nauna pa sa akin, syempre medyo mga behind na din sila dahil di na sila nakakaranas ng mga phone. Hindi naman nag-iisa si Aling Flora. Si Aling Ninita, bagamat aminadong hindi ganon kamaalam sa paggamit ng mobile phone, nais ring matuto pa, lalo na at mayroon itong mga apo na nais niyang masabayan. Kasi pag, kunyari, hindi ko alam, tinatanong ko sa apo ko, paano ba to ganito, ganun, paano gumawa ng ganyan. Pero hindi talaga na kagaya ng account, Facebook account, hindi ako marunong. Apo ko yung gumagawa. Kaya naman isa sa layunin ng launching ng Department of Information and Communications Technology o DICT at National Commission of Senior Citizen o NCSC na mabigyan ng oportunidad ang mga senior na makasama sa digital world. To have that digitalized senior citizen ID is actually more than just an ID. It is actually a symbol where all senior citizens are not left behind. Heto pong ID na ito ay nagpapatunay at nagpapakita na madali at maagapan lang pala ang pag-access for our services ng gobyerno. Subalit pakiusap ng ilang seniors na sana ay tiyakin na ang gagawing digitalization ay para lamang sa kapakanan ng mga matatanda. Yung talagang clear lang na sa ikabubuti ng senior. Alam mo kasi, gumagawa lang ng mga ganito project, tapos ganito, and then after all, sila na naman kumikita, yung patas lang. Once na nakapag-senior, kasi siyempre sa panahon ngayon, para napakadalang na lang naman makaabot ang tao sa seniority. Samantala sa isinagawa namang ceremonial launching ng DICT at NCSC, layunin nito na gawing mas madali para sa mga senior citizen ang pag-access sa kanilang karapatan at mga benepisyo, magmula sa discount, health services, transportation at iba pa.
Magkakaroon din tayo ng launching sa susunod na buwan, okay? Na pinag-usapan po namin na dyan din po sa ID na yan, sa digitalized senior ID through eGov.ph na app natin with DICT, ay pwede na pong magsumbong doon pagka meron silang mga problema sa ibaba like violence against older persons. Isa naman sa ibinida ni DICT Secretary Henry Aguda ang otomatikong senior ID pagsapit ng 60 years. Kapag ikaw ay umabot na sa edad na 60 at may national ID, otomatikong lalabas na ang iyong digital senior citizens ID. Parang magic, biglang lalabas na lang yon. Papaalala niya na birthday mo pala. Kaya naman hinihikayat ng mga ito ang mga may national ID na i-download ang eGov application at magparehistro upang ma-access ang serbisyo nito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kabang-abang ang mga bagong kwentong ihahatid ng Wishdate Concert, ang signature concept na pinagsamang kilig ng OPM hits, saya ng theater at cinematic feels ng pelikula. Mapapanood na sa Smart Araneta Coliseum ngayong linggo, tampok ang mga kilala at nagbabalik ng mga paboritong OPM artists, live acting at big screen visuals mula sa mga bago at batikang artista. Ito ang balita ni Mia Alonso. Ano kaya ang mangyayari kapag ang love story na akala mong tapos na ay biglang magkaroon ng panibagong kabanata? Sabay-sabay nating buksan ang pahina ng kwento ng pag-ibig sa Wishdate Love Tales na bibigyang buhay nina Joao Constancia, Vivory Esclito, Sean Salvador, Linel Navidad, Monica Lawrence at Miss Susan Africa. Ibinasilip rin ng mga bibida sa istorya ang kanilang naging preparasyon at na-encounter na challenges para sa kanilang paghahanda. During rehearsals, napansin ko na our movements have to be bigger. There are certain blockings that we have to do para in favor of the audiences and also para mas malaking impact sa kanila. So I guess these are like things that I just learned recently, and because I've never done theater acting, so it's pretty cool. Siguro more on like focusing talaga. Aside from memorizing the lines, it's about understanding the story, your character, and also having that connection with your co-actors is really important, as well as the people on set. Kaya naman bilang bahagi ng 11th anniversary ng Wish 1075, asahan ang makapigil hiningang mga live music performances na sinamahan ng film at theater sa darating na linggo sa August 17. Sa entablado, hindi lang acting ang bida dahil para mas maging ramdam ang bawat eksena, sasamahan ito ng live OPM performances. Kasama sa aabangan ang lineup ni Akila Paking, the original Prince of Pinoy Pop, Ding Dong Avanzado, Asia's romantic balladeer, Christian Bautista, at ang vocal powerhouse na si Gigi Delana. Maghanda na rin ang mga OG fans dahil muling babalik sa center stage si Kichi Nadal para maghatid ng kantang tumatak sa puso ng marami. Kaugnay nito, challenge accepted naman para sa mga OPM singer ang pagkanta ng mga awiting hindi lamang old school ang makaka-relate, kundi papatok rin sa mga Gen Z. You know, it was interesting kasi yung mga song choices na binigay sa akin, iba-ibang generation. So from my generation to the new generation, may challenge, di ba? I have to admit na challenge talaga ako. Pero it's a challenge that I enjoy, I welcome. Excited ako actually manood din, makinig sa mga kasama kong artist, sa mga big artists, and I just want to say na sa mga manonood, this is something to look forward to, something exciting aside sa yung mapapanood, 'di ba? Yung may acting and then music pinaghalo. Kasama natin yung mga OPM icons, and yeah, it's gonna be a night na puno-puno ng music. Focus ako emotionally, lalo na sa song, and I'm going to be singing one of the originals of Wish. So I'm really excited about it. Kaya naman
naman save the date at sama-sama nating abangan ang bagong twist na siguradong magpapakilig at magpapawaw sa lahat ng mga wishers. Mga wishers, handa na ba kayo? Kita-kits tayo sa Sunday at the Araneta Coliseum. Sulit to, sigurado, kaya tara, so manood tayong lahat. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Desmayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang natuklasan sa flood control project sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Nagpadala na rin ang Pangulo ng mga scuba divers upang suriin ang mga reklamo sa problema sa flood control sa bayan ng Kalumpit. Mula sa Malolos, Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, anong natuklasan ng Pangulo? Magandang gabi, Monica. Sa obserbasyon nga ng pagpunta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang barangay sa Kalumpit, Bulacan, natuklasan ito na yung mga flood control project sa lugar ng Kalumpit ay hindi ito natapos, kaya ito ay nadismaya kung saan nga ito ay kailangang imbestigahan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hirap po kasi sa amin sa sitwasyon, katulad ngayon, hanggang ngayon hindi pa natutuyo, baka mga sa 1 buwan pa to bago kayo matuyuan ng tubig. Tsaka puro putik, madulas. Pilay na nga yung isang tuhod ko nadulas baka madulas pa ako. Minsan inuubo ka, yun lang, kasi alam niyo naman sa matatanda, madali ang sakit. Pero alipunga, pakasakit ng alipunga. Problemado ang mag-asawang senior citizen na si Aling Rosie at Mang Danilo dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang masolusyonan ang baha sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Ayon sa mag-asawa, sa tuwing may high tide at bagyo, halos lahat ng bahay at kalsada ang lubog sa baha dahil sa pag-apaw ng Pampanga River. Pakiusap lang nila bigyan pansin ng Pangulo ang issue sa flood control project sa kanilang lugar. Ang sitwasyon namin dito, tiis. Talagang walang magagawa Galing din sa itaas ang tubig na yan. Kaya lang, sana, yung tabing ilog, matapos na. Kasi doon ang gagaling ang pumababa rito. Sa buong Bulusan yun, Hindi naman nabigo ang mag-asawa dahil mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagtungo kanina sa Barangay Bulusan. Sa kanyang pagbisita, kasama si DOTR Secretary Vince Dizon at Kapitan ng Barangay Bulusan. Nakita nitong hindi tapos ang flood control project sa barangay. Mas mahigit sa 200 metro, hindi ginawa. Hindi linagay tapos nasira. Basta't wala na talagang linagay. Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay doon na inspeksyon na, completed na, walang problema. Nagpadala na si Pangulong Marcos Jr. ng mga scuba divers upang suriin ang mga reklamo at ulat kaugnay ng flood control sa Kalumpit. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan na natabunan na pala ng makapal na silt ang mga pader sa ilalim ng concrete slope protection, dahilan para hindi makita ang mga sheet piles. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakabaon sa lupa, kaya dumadaan yung tubig sa ilalim naman. Ang katotohanan, under specification yung dike dahil nga sa bakal, tapos nakita mo kung pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture. Pati meron kami mga diver na sinisid doon sa ilalim at nakita talaga very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi maganda ang trabaho.
Ayon kay Pangulong Marcos, magsasagawa sila ng masusing investigasyon kung bakit hindi natapos at natenga ang dike dito sa Barangay Bulusan. Questionable din sa Pangulo kung saan dinala ang pondo sa flood control gayong hindi naman natapos ang konstruksyon sa dike project. Ito pa, lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Ni minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito. Kasama sa kontrata yun. Walang na desiltation. Yung dinaanan namin, sabi na, nandoon din sa record na may desiltation doon. Nakita nyo ba? Ang babaw na, natubuan na yung lupa, natubuan na ng halaman. Ganong katagal sila hindi nagdi-desilt. Pero sa record nakalagay, desilted. Pampira. Samantala, isa pa sa pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos ay ang Barangay Pranses sa Kalumpit. Isa pa to. Na nakita natin flood control project, meron doon sa Pilandulo, hindi masyado mapunta kung di tayo magbangka. Nandyan sa Pilandulo, butas na naman, hindi nakanait. Pero nagkaroon yan, nasira o hindi po? Never nagkaroon. Hindi talaga, hindi ginawa. Eto na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Samantala, kasama sa iimbestigahan sa flood control project ay ang St. Timothy Construction Corporation kung saan may nakalaang pondo rito ang DPWH ng higit 96 milyon na hindi natapos ng taong 2023. Gayon din ang kontraktor ng Barangay Pranses, Kalumpit na Wawaw Builders na may pondong 77 milyon na hindi rin natapos ang flood control project sa lugar sa taong December 2023. Monica, ito nga yung pakiusap ni Pangulo na dapat talaga ay imbestigahan hindi lang yung lugar ng Kalumpit pati yung ibang pang mga lugar dito sa mga rehiyon kung saan nga ay paano nangyayari yung mga ganitong problema sa flood control at yung mga ginagamit nilang mga materyales na mga maninipis at yung mga kulang sa semento at ito ay problema kung sakasakali magkaroon nga ng problema doon sa mga flood control project na sa mga iba't ibang mga lugar na maaari magkaroon ng disgrasya kung hindi maayos ang pagkakagawa nito. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nestor Torres. Formal nang binuksan ngayong araw ang pagsisimula ng Amphibious and Land Operations o ALON Exercise 2025 sa Western Command Headquarters sa Puerto Princesa City, Palawan. Kabilang sa mga gagawing pagsasanay ay ang pagsasabak sa Amphibious and Land Operation. Ito ang balita ni Andy Pagayona, live. Andy, anong mga tropa ba ang kasali sa naturang exercise? Yes, magandang gabi yun. Ang kasama dito ay ang Armed Forces of the Philippines, kasama na itong Australian Defense Corps na kung saan ay nandito na sila ngayon, nasa lalawigan na sila ng Palawan. Formal nga binuksan ang ALON exercise kaninang tanghali na nilahokan ito ng mga sundalong Australian at Philippine troops. Layo ng ganito nga pagsasanay na mas lalong palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa at mapalakas ang kanilang kahandaan ay pagtanggol ang kanilang teritoryo. By virtue of the authority vested in me as the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I hereby declare the Amphibious and Land Operations Exercise, ALON, 2025 open effective today. Ilinaw din ni General Browner na ang gagawing pagsasanay ay walang kinalaman laban sa anumang bansa, bagkus magpapatatag ng pagkakaunawaan at ugnayan sa mga kaalyado at mga katuwang na bansa. So these exercises are not intended against any country, but rather this is a form of unifying all the like-minded nations in the region. These exercises are really very important to the Armed Forces of the Philippines. Because number one,
we have to establish interoperability with our allies and our partners. Second, this is a show of unity. Aabot naman sa 3,600 na mga sundalo mula sa AFP, ADF kasama ang United States Marine Corps at Royal Canadian Navy ang lalahok sa nasabing pagsasanay. Samantala, ilan sa mga aktibidad na gagawin sa Palawan ang amphibious at maritime operation, combined joint forcible entry operation at ilan pang mahahalagang exercise. 6 na bansa ang nakatakdang magpadala ng kanilang mga observers. Kabilang dito ang bansang Estados Unidos, Canada, Japan, South Korea, New Zealand at Indonesia. Yun, sa August 24 ay tutulak itong grupo ng AFP kasama itong US o itong Australian Defense Force sa San Vicente, Palawan para magsagawa na ng ilang mga exercise na nakapaloob dito sa Alon 2025. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Andy Pagayona. Ilang sityo sa Barangay Talaingod, Davao del Norte ang bihirang maabot ng serbisyo dahil sa layo mula sa sentro ng bayan. Para sa members Church of God International o MCGI, sila na higit na nangangailangan ang dapat inaabot kahit pa nga may kalayuan ng kanilang lugar. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Time check, it's 5:45 in the morning at mula rito sa Tagum City ay babiyahin na tayo papuntang Sitio Oroyan, Talaingon para sa gagawing medical mission at pagkakaloob ng solar lights ng Members Church of God International sa komunidad doon. Kailangan nating agahan ang ating pag-alis dahil inaasahang aabot sa 2 hanggang 3 oras ang biyahe. Let's go! Malayo, mahirap lakbayin, bibihira kung abutin ang tribo ng Atamanobo sa Barangay Talaingod, Davao del Norte. Hindi madalas napupuntahan ng serbisyo ng pamahalaan, kaya kung ikukumpara sa ilang mga barangay sa lalawigan, ang kanilang komunidad ay totoong napag-iiwanan. Sa mga ganitong lugar, ang mga pulis at sundalo ang karaniwang nakakatulong na tumitingin sa kanilang kalagayan. Talaingod area is mostly IP community ito. So, alam niyo naman na nakatira sa mga malalayong lugar, nakikita natin na inaccessible mostly yung mga areas natin sa mga malalayong sityo. Yung kalsada ang hirap abutin, kaya yung mga services hindi talaga basta-basta ma-access nila. Layo siya, lisod, dili makasulod ang mga equipment. Pagsasaka ang kanilang pangunahing kabuhayan na kung kumita ay sapat lang para sa pagkain. Kung magkakasakit, titiisin na lang. Hanggang sa lumala ay doon pa lang sila mapipilitang magpatingin sa doktor. Pareha ng mga bayro nun sa ospital. O
tambal labi na karon nga mahal gyud ang kuan o nay dili na mo kaya pareha nang nay ma-hospital sa akong pamilya dili na mo kaya palit og tambal. Ang budget sa pa-check up kada bulan tuwa na paingon sa pangtubil panudan di na paingon. Dahil sa layo ng kanilang lugar, hindi agad nakakababa ang mga residente dito upang magpatingin sa doktor. Kaya minabuti na ng Members Church of God International o MCGI na dalhin na sa kanilang lugar ang libreng serbisyong medikal. Sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Members Church of God International at Davao del Norte Police Provincial Office. Isang medical mission ang isinagawa upang mabigyan ng libreng check-up ang mga Ata Manobo sa Barangay Talaingot. Bukod sa libreng serbisyong medikal, nag-iwan rin ng libreng gamot ang grupo. Nagpasalamat ko sa kahitasan sa Ginoo nga niya mo gigasa nga hikanamo nga makatabang nining sama nining mga nining pagmedikal pag check up nining mga bata na mo dinhi o kini mga masakiton o kini nagkinahanglan po nining mga dintis pangibot sa ngipon. Ang akong magpasalamat sa Ginoo nga na himo sila nga organisasyon ba nga kining duiga dirigid na pa himutang ang kanang gitawag nila og serbisyo. Nga kami sa barangay lipay kay mitungod kay naayudahan ang among katawhan nga naginahanglan po. Meron ding tumanggap ng nebulizer, mga grocery at libreng gupit. May dala ring assistive devices ang MCGI para naman sa mga residenteng may kapansanan at matatanda. At dahil malayo ang kanilang lugar, hindi basta maabot ng linya ng kuryente ang Barangay Talaingot. Dahil dito, minabuti na rin ng MCGI na magkaloob ng 15 solar lamps para magkaroon ng liwanag sa kanilang komunidad pagsapit ng gabi. Ito po ay aming paniniwala sa Members Church of God International na i-practice yung kabutihan, i-practice yung aral na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mahihirap lang po ang miyembro ng MCGI, ay nakahanda po kaming tumupad sa kautusan at mga aral ng Biblia at most especially ang aral ng ating Panginoong Hesukristo para maitulong po natin sa mga nangangailangan. Salamat po sa Diyos dahil maayos po kami nakarating na namit din po namin yung mga beneficiaries. Nakasama din po namin yung mga kapatid at tulong po kami. Umaasa ang MCGI na kung mabibigyan pa ng pagkakataon ay muling makabalik sa tribo ng Ata Manobo upang muling makapaghatid ng serbisyo na malaking tulong naman sa mga otoridad na nangangalaga sa lugar. Ang natutunan ko po dito sa ginagawa ng MCGI, yung sinabi nga na you cannot share what you do not have. Narinig ko po sa mga messages kanina na despite sa status ng mga members, pero sila malaki talaga ang puso, nagbibigay talaga. So nakaka-inspire siya, nakakatuwa na pwedeng mapakuhanan ng modelo sa ibang mga tao po natin na pwede natin tulungan. Magtulungan po tayo na makatulong sa mga
kababayan natin na malayo sa access na mga services. Then, isa nakikita ko, walang malayo na hindi marating na ginagawa ng MCGI. Kasi kahit malayo, pupunta talaga. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Merong komentaryo para itong location check. Magandang gabi po, UNTV News. Ito ang balita. Galing po yan kay Semyon Baharo. Sabi niya, maghari nawa. Ayun, nakalagay dyan. Please, pakiano nga uli. Watching from Gabaw, Irosin Sorsogon. Yun. Sabi niya dyan. Sabi naman ni Armando Cato, watching from Batasan, San Miguel, Bulacan. Salamat po at shout out kina Let Angko, Kenneth RC at Francisco Doria. Ganyan din kay Princess Carias, Leylin Gasta at Reggie Aguilion. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 37 at 21 na nagsasabi, ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli, ngunit ang matuwid ay nahabag at nagbibigay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.